in the presence of the Lord. All together, in the name Father of Holy Spirit, Amen. Dear God, thank you for guiding us through our kindergarten journey. As we move up, we ask for your continued blessings, wisdom and strength as we embark our new adventure. Amen. Amen. Father of the Son. Amen. To our project-oriented Municipal Mayor, Attorney Ron Michael Tijano, to our active Barangay Captain, Honorable Jocelyn Saavedra, to our Motherly District in Charge, Ma'am Lisa Ingo, to our very own school head, Ma'am Miriam Dongkok, to our distinguished guest speaker, to our dear teachers, parents, classmates, visitors, ladies and gentlemen, a pleasant morning. With utmost joy and pride, to welcome you all to our moving up exercises. We are happy for this first big milestone in our life. Once again, on behalf of the kindergarten class 2024 to 2025, I welcome you all to our moving up exercises. Thank you very much and God bless us all. He will be receiving an award as a little teacher, star reader, eager beaver, budding mathematician. Wincy Kane is awarded as a star reader, eager beaver, batang maasahan, batang manunulat, disiplinado ako, kaya ko, determined kid, batang maasahan, and kid award. Andy C. Tumbaga. Andy is awarded as little teacher, star reader, eager beaver, lead kid, disiplinado award, batang maasahan, budding mathematician, and determined kid award.
my kindergarten completers school year 2024 and 2020. We have 17 male and 16 female who have satisfactorily completed all the requirements prescribed by the Department of Education. Buhat. Let us all welcome our guest speaker, Mr. Alvin Esponilla Villamor. A round of applause. The message of our guest speaker, Alvin Esponilla Villamor, licensed professional teacher. Thank you so much, Teacher Louie, for the introduction. To our very active and supportive Municipal Mayor, Attorney Ron Michael L. Tejano, to our Municipal Vice Mayor, Victoria Maria Luisa Barbara L. Tejano, to our District in Charge, Ma'am Lisa P. Ingo, to our School Head, Ma'am Miriam T. Longkok, teachers, faculty and staff, to the GPTA officers, headed by Ma'am Rina Olidan, to our Barangay Captain, Honorable Jocelyn B. Saavedra, proud parents, distinguished guests, and pupils, a wonderful and blessed morning. Mga bata, napakagandang pagmasdan ngayong kayo ay nakasuot ng inyong graduation gown at toga, at andyan na ang inyong mga ribbons na kapin, at ang inyong mga medals ay nakasuot na sa inyong mga leeg. Kaya naman, nais kong batiin kayo ng congratulations. Maaari nyo bang palakpakan ang inyong mga sarili for completing your kindergarten? Okay, magaling. Salamatan natin si Teacher Rofi, ang inyong teacher. So it's an honor to be invited to give a message today. Here in my beloved alma mater, where my skills were first honed by my very active teachers. Ito ang paaralan na unang humubog sa aking mga kakayahan. And I'm so thankful to God for bringing me back here. Dito ko unang naranasan kung paano mangarap, at sa loob ng 6 na taon ko rito, ay napakaraming magagandang alaala ang aking maaaring gunitain. I still remember how I prepared myself early in the morning. Kasi ayaw ko na nalilate ako, kaya sobrang advance ako pumapasok. Lagi akong nakaka-attend ng flag ceremony at nabibigyan ng pagkakataon na mag-recite ng panunumpa sa katapatan ng mga tao ng Pilipinas. Kahit ako ay kinakabahan, ay susunod naman ay papatak ang aking pawis sa aking noo. To my teachers who handled us, I'd like to give thanks to all of you po for the knowledge you imparted to us. Your eagerness to teach us has led me here today. To Ma'am Nanette G. Pulga, my first teacher, who handled us in her first grade. Sa kanya po ako unang natutong magbasa. Thank you po, Ma'am. To our grade 2 teachers, Ma'am Diza Dero and Sir Angelo P. Busa. Thank you po. To Ma'am Flory C. Gallaron, whom I have been searching on Facebook, pero hindi ko po nakikita si Ma'am Flory sa Facebook. I won't forget that rainy afternoon when she lent me her umbrella kasi 4 p.m. na at hindi pa rin tumitila ang ulan. Kaya pinaram na lang ni Ma'am sa akin ang kanyang payong at nakauwi ako noon. To our grade 4 teacher noon na si Sir Rico O. Quadra. To my advisor in grade 5, Sir Wills Nagunoy.
And then our beautiful grade 6 advisor na si Ma'am Maricel Lagino. Thank you so much po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang batang maliit at hanggang ngayon ay maliit pa rin at mahiyain ay isa ng LPT na binigyan po ninyo ng oportunidad na magbigay ng mensahe sa pinagpalang araw po na ito. Thank you so much po. So malaki na po ang pinagbago ng ating paaralan at naalala ko po noon kami ay grade 2 ay naglalaro muna kami dyan sa gitna kahit maaraw bago kami pumasok sa aming first period kay Sir Angelo Pibusa. So palaging basa ng pawis ang aking t-shirt dahil sa sobrang pag-i-enjoy sa paglalaro. Mga babae ng aking mga kaibigan at hanggang ngayon ay mabibisyo pa rin. Okay. So noon nga po ay mayroon kami ng dance group. Kaya nag-umpisa po kami magkaroon ng dance group ng grade 3 kami hanggang grade 5 ata yun. And tuwing may special events, gaya ng scouting, lagi akong excited noon. Tuwing dadayo kami sa Mupana Central Elementary School para sa English Month, magpe-present ng speech choir, magjo-join ng quiz bee or spelling bee, at ang oration na naranasan kong manalo ng 3 beses. Hindi sa lift up ng sarili kong pangko. Noong grade 4, grade 5, and grade 6 po ako. Hindi ko yun makakalimutan. At folk dance, noong grade 6 kami na itinuro sa amin ni Ma'am Gian Esconilla. Iyon ang aking mga karanasan habang nagsisikap akong matapos ang elementarya. Noon pa man, ay tinatak ko na sa aking isipan ang palaging sinasabi sa amin ng aming mga magulang na magsikap sa pag-aaral. Noon, pangarap ko ang maging isang fashion designer, magawa ng mga damit or mag-design ng mga gowns. So mga bata, sino sa inyo ang gustong maging teacher? Pakitaas ng kamay. Wow, ang dami. Sino ang gustong maging lawyer? Wow, doctor. Okay, magaling. So may mga pangarap na nga kayo. Pero ano nga ba ang dapat ninyong gawin para matupad ang mga pangarap ninyo? Kailangan ninyong mag-aral ng mabuti. Diba? Marunong ka kayong magsulat at magbasa, diba po? At hindi po dyan nagtatapos ang inyong paglalakbay. Patuloy pa kayong magsisikap para dumami pa ang inyong matututunan. Kaya makikinig kayo sa inyong mga teachers, magpuproceed na kayo sa grade 1. And sa parents ninyo, sa mga kapatid or guardian ninyo, palagi kayong makikinig. And to the parents po, o kung sino man na nag-aalaga sa mga bata, kayo po ang palagi nilang kasama. Suportahan nyo lamang po ang mga batang ito habang unti-unti nilang nilalakbay ang pagkatuto. Inspire them to always find joy in learning. Nagmula lamang po ako sa mahirap na pamilya, but because of the encouraging words of our parents, ay sinikap kong matuto. Sabi ng ating tema, Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Ang mga batang ito ay may mga layunin sa mundong ito. Sila ay mahalagang bahagi ng ating komunidad. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng tamang edukasyon, suporta at pagkakataon, ang mga kabataan ito ay mga magiging tagapagtaguyod ng pagbabago. This remarkable day is significant for these little children. And mga magulang, you play a vital role in shaping your children's future. Mahalaga po na inyo pong pakinggan ang inyo pong mga anak and understand them in their passion and interests. Suportahan niyo po sila sa kung saan sila masaya. Sa bagay na alam niyo pong magdi-develop ng kanilang skills. Kung sa sports man yan, sa arts, music, o kung ano pa. Dahil ang edukasyon po ng mga batang ito ay isang paglalakbay at samahan niyo po sila sa patuloy nilang paglalakbay. Celebrate their progress. Provide a nurturing environment that fosters love for learning, na ang pag-aaral ay hindi isang mabigat na gawain.
bagkos ay nagpapaunlad ng kanilang karunungan para sa pagkamit ng kanilang tagumpay sa hinaharap. Foster a positive environment that supports self-confidence. When they face challenges, mga parents, remind them to remain brave, that they have the capacity to overcome it, and show your unwavering faith in their potential. Hindi po maganda kung kayo mismo ang magpakita ng pagdududa sa kung ano ang kaya nilang gawin. Mahalaga po na ipaintindi sa kanila na marami silang kayang gawin, basta't wag lamang silang matakot na sumubok. When they feel discouraged, you will be the one to uplift them, to remind them that everything starts small. That it's okay to commit mistakes kasi dyan sila natututo. That failure is part of their growth and development. Noon nga ay dumarating din sa punto na napapatanong ako sa aking sarili kung makakaya ko ba nung nandoon ako sa college. Kaya ipinagkatiwala ko na lamang ang lahat sa Diyos. Napapagod man, subalit palagi kong ipinagdarasal na bigyan niya pa ako ng lakas. Kung napapagod man, ay hindi masamang magpahinga. Hanggat may nagpapaaral, ay kailangan kong lumaban. Sa likod ng mga pagsubok, sa akademiko man yan, physical o financial man, tunay ngang ang Diyos ay laging nagpapadala ng tulong. Sa aking pagtira sa University of Eastern Philippines main campus, ang katagang always see the beauty in every situation ang naging sandigan ko. Kung pakiramdam ko ay parang hindi maganda ang time na iyon, ay sinasabi ko sa aking sarili, nalilipas din ito. Kasi behind the scenes, God was working out. He was processing my prayers. Alam po nating lahat na ang ating mga nararanasan ay nagtuturo sa atin ng leksyon. Experience is the best teacher, ika nga. Mga karanasan na nagpapatatag sa atin, nagpapahiwatig ng mga halagang bagay at mas ibigay pa natin ang ating dedikasyon sa kung ano man ang nais nating maabot o marating sa buhay. Hanggang ngayon, hindi pa rin marehistro sa aking isipan na natapos ko ang kolehiyo at agad na naipasa ang board exam na inirelease po noong December 13, 2024. Nakamit ko ang mga iyon sa tulong ng Diyos, sa mga prayers ng aming nanay, sa sipag at suporta ng aming kuya na si Kuya Albert John Villamor, at sa aking pag-aasam na matulungan ko ang aming pamilya. Noong kasagsagan ng pandemya, ay 2 years akong nag-aral ng kolehiyo sa pamamagitan ng online at virtual classes. At first year ako nang mawala ang aming tatay. That was year 2021. Third year na ako nang bumalik sa normal ang lahat. And if it weren't for the unwavering support of my family, ay alam ko na hindi ko magagawang makapagtapos. Sabi ko nga sa nanay namin, na hindi ko kaya ang maging working student kasi sakitin ako. Kaya kung kailangan kong himinto, ay hihinto muna ako sa pag-aaral. Pero dahil sa walang sawang pagsuporta ng aming kuya, ay sinipagan ko ang aking pag-aaral. Okay lang mapagod, sabi ko pa kanina, hindi naman bawal ang magpahinga at kailangan lang lumaban ulit. Kaya kayo mga bata, kapag kayo ay mangarap, isasama ninyo ang inyong pamilya. Lalong-lalo na sa inyong mga magulang na hindi nagsasawang mag-alaga sa inyo. At lagi kayong magdarasal at tias ang gabay ng Diyos dahil siya ang source ng inyong karunungan. So sa muli, congratulations kindergarten graduates of batch 2024 to 2025. Okay, palakpakan po ninyo ang inyong mga parents, ang inyong teacher, sa pagtuturo sa inyo, and have a blessed day, everyone. Thank you po. Thank you so much, Sir Alwin. We are very proud to tell you that Alwin is our
grade 1 pupil. We are producing cum laudes here. Meron na kaming mga cum laude na galing dito. Kaya their parents, huwag po kayong magsasawang sumuporta sa pag-aaral ng inyong mga anak. Look at him now. Naway maging inspirasyon ninyo siya. Diba, mga kag-anak? Nakaka-proud na isa na siyang guro ngayon. Dati noon, grade 1 ko lang siya. Ngayon, kapantay ko na siya. Pareho na kami. Cum laude pa. If I'm not mistaken, we have already produced 5 cum laudes coming from our school. Ano? Damo na sila. Okay, so we will request our GPK president, our school head, to give the certificate of recognition to our guest speaker. The certificate reads this way. Republic of the Philippines, Department of Education, Region 8, Eastern Visayas, Schools Division of Northern Samar, Santa Potenciana Elementary School. Certificate of recognition is awarded to Alwin E. Villamor in grateful recognition for his invaluable service rendered as guest speaker during the 20th graduation ceremony of Santa Potenciana Elementary School, given the 14th day of April 2025 during the 20th graduation ceremony at Santa Potenciana Elementary School, Barangay Santa Potenciana, Mapanas, Northern Samar. Signed, Miriam T. Longkop, Head Teacher 1. Signed, Gaudencio C. Alhibig Jr., Schools Division Superintendent, and Liza B. Engo, District in Charge. Municipal Mayor, Barangay officials, teachers, parents, students, classmates, and friends. Ladies and gentlemen, good morning. Today, we celebrate a major milestone in our lives, the completion of kindergarten. I want to take this moment to say thank you to our beloved, hardworking, and dedicated teachers, especially the teacher Rofi. Thank you for your patience, kindness, and for the fun and enjoyable experiences that we had. To our loving parents, thank you for all the supports and guidance along our journey as little learners. To my classmates and friends, thank you for the fun that we had shared as we learned our lesson each day. I really treasure those precious moments. At higit sa lahat, salamat sa ating Panginoon na laging nandyan upang gabayan at protektahan tayo sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa kindergarten. Sana ay magpatuloy tayong umunlad, matuto at magtagumpay. Muli, congratulations sa ating lahat na mga nagsipag tapos. Matagumpay nating abot ang ating layunin. Galing-galing naman. Thank you, Break Skylar. Ito ko na sit down. Ito mo si mama. Dito ka ni mama. Wala na. Zion, Ransky, and Cernito. Kim Albert S. Navarian.
Queen Ivy L. Camacho. Branchel May B. Canillas. Damo-damo natatagan. Crystal B. Sisista. Chantal B. Macayano. Vanessa Amber O. Tombaga. And Alfred Kate L. Veran. Look God. Look God. Pagkulak pa rin.
We can now